Alam niyo ba kapag pinagsama niyo ang 1/2 cup na cold milk at 35 ml na cold water, 1 egg room temperature at saka 2 tablespoon na sugar, 1/2 teaspoon na salt, tapos pagsamasamahin lahat hanggang sa mag-corporate bago ibuhos ang 1 1/3 cup na bread flour at samahan na rin ng 1 teaspoon na yeast. Masahiin mo lang ito ng mga 5 minutes tapos lagyan mo ng 1 tablespoon na butter at makabuo ka na ng malaking burger bun. Habang pinapatubo muna natin yung burger bun dito, maghahanda na tayo ng meat na ilalagay natin sa ating burger. Dito gumamit tayo ng 500 gram na ground beef, 2 tablespoon na diced onion at saka 1 egg. Maglalagay din tayo dito ng asin at saka durog na paminta. Maglalagay din tayo dito ng breadcrumbs. At ang panghuli ay maglalagay din tayo dito ng mga 2 tablespoon na milk. Habang nagpa-process ako dito sa meat na ilalagay natin sa burger, nakita pala ako ng partner ko. Ang tanong niya, gagawa ka ba ng meatloaf? Kasi ang ginamit nating ground beef dito is yung 90%, so hindi siya tabain. Kaya kapag hindi natin lalagyan ng mga anik-anik yung ground beef natin, kapag lulutuin na natin siya ay magiging dry at saka madali lang siya mabiak. Dito, pinainit muna natin yung cast iron ng pinakabungga bago natin inilagay dito yung meat. At dahil nga cast iron yung ginamit nating paglulutuan, is nilagyan ko muna ng talo para hindi dumikit dito yung karne. At ngayon naman, habang niluluto natin yung meat, dito naman tayo sa dough natin. So pinahiran ko pala to ng egg wash, tapos nilagyan natin ng sesame seed yung toppings. At i-bake natin to sa 350 Fahrenheit for 20 minutes. So habang binibake natin yung tinapay natin, dito naman tayo sa karne. After 6 minutes ay baliktarin na natin ito. At dahil nga medyo makapal itong karne natin, kaya ipipress-press natin para maluto yung gitna. Para sigurado na luto yung karne natin ay binaliktad natin to na 4 na beses. So 2 beses magkabilaan siya. Pagkatapos natin maahon sa kahirapan ay lalagyan natin siya ng cheese habang mainit pa para mag-melt. Tamang-tama din at luto na ang ating burger bun. At tingnan nyo naman ang kulay, dark brown. Pinarest muna natin ito ng mga 5 minutes tapos hahatiin natin sa gitna para ma-toast. Pagkatapos pwede nyo na ilagay ang gusto nyong ilagay. Dito naglagay ako ng onion ring, pagkatapos ipinatong ko ang ating burger patty. At dahil ayoko ng maasim, hindi ako maglalagay ng pickle pero maglagay ako ng maraming tomato dahil paborito ko yung tomato. At maglalagay din ako ng lettuce. Kayo na bahala kung gusto nyo mag-add ng mga gulay o sauce kagaya ng ketchup o mayonnaise. At dahil burger ko ito, at ang gusto ko sa burger ko ay simple lang at walang sauce kagaya nito. Tara, kain po!